Hello mga legit Davercads, isa na naman pong panibagong updates patungkol po sa EAT TVJ on TV5. Ano nga ba ang pangyayari ngayong araw? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago ang lahat, syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit Davercads at ang legit viewers po natin dito, no? Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Isang panibagong historical thing na naman ang itinala ngayong araw dahil concurrent viewers po ng EAT Live TVJ on TV5 August 12, 2023 ay pumalo po ng 100,000. Hindi na natin nakuhanan kasi nasa 93,421, but dito sa YouTube po, ito po ay nagkamit ng almost 100,000, and then sa Facebook Live naman po nila ay meron silang 43,000 sa oras po ng Sugod Bahay mga kapatid, kung saan this is gonna be a historical dahil wala pa pong nakakagawa niyan sa noon time, ano, dahil nga almost 150,000 na live concurrent viewers po yung ating lahat po ng mga sumusuporta ngayong hapong ito, kung saan ayan nga sa Facebook Live nila meron silang 47,000. Alam nyo, wala po na nangyari yung isang controversial issue, no, kung saan pinatawag nga ang pamunuan ng EAT doon po sa MTRCB at kung paano po nag-sorry at nag-apologize itong si Mr. Wally Bayola sa publiko kahapon, mas lalo pong bumuhos, ano, talagang bumuhos po talaga yung kanilang suporta, 'di ba? Kung dati po is almost 100,000, parang nasa combination viewers ng YouTube tsaka Facebook, but this time 150,000 and more concurrent viewers. Baka kaiba talaga ito. At ngayong araw din, naglabas na rin po ng official flyers itong si Mayor Jose Manalo, ang mayor na walang talo dahil ipinanganak na Manalo. Ayan. So talagang sobrang inaabangan talaga ng lahat ng mga Davercads ang portion na ito, no? Although lahat naman po ng portion nila ay talagang inaabangan ng mga Davercads, pero kakaiba kasi talaga kapag kompleto na lahat eh. Sa Sugod Bahay mga kapatid kasi halos lahat sila, ang TVJ, tapos ang si Jose Manalo, si Wally Bayola, Zombie, at ang iba pang mga Davercads sa studio, sama-sama po sila dito sa segment na to, kaya talagang inaabangan siya. Iba rin kasi ang karisma nitong si Mr. Jose Manalo, ano, pagdating po sa mga ganitong klase ng palabas. Kaya naman talagang grabe kayo talaga mga Davercads. Tapos while I was watching on YouTube, pinignan ko po yung live po ng Tape Incorporated sa Facebook. And ito po yung kakaiba nilang ginawa. Kung dati tinatapat ng tape yung G sa Jedli ni Mayor, ngayon mukhang nabahag ata si Mayor. Medyo inilihis po nila yung oras na kung saan yung Sugod Bahay mga kapatid hindi nila tinapatan ng G sa Jedli dahil nga talagang wala nabobokya talaga. 862 live viewers. Pakinggan natin ngayon yung jingle nitong si Mayor Jose Manalo. Pakinggan natin. Si Jose Manalo ang piliin dito sa halalan na darating. Ibang-iba si Mayor Jose Manalo. Bawat sabihin, ginagawa, lalo sa paglilingkod ang pag-uusapan. Mayor Jose ang sino ang number one. Hindi Yon, diba? Isa yan sa mga inaabangan ngayong Saturday. This is gonna be the best Saturday that we have because first historical 150,000 concurrent viewers. Hindi pa kasama po dyan yung mga nanonood sa Free TV. Talagang grabe talagang ang nakaka-addict na rin mamanood dito talaga eh. Dati po sumisilip-silip lang ako, pero ngayon talagang sobrang pinapanood ko siya from the start. 11:30 AM nag-start na po sila, and then hanggang present, pero
kahit po naharap sila sa talagang isa sa mga matinding laban po ngayon, isang ipinatawag nga sila ng MTRCB patungkol po dun sa insidente na nangyari, no, na pagmumura ni Wally. And then nagsorry nga si Wally sa publiko, pero syempre tinanggap naman po yan ng mga legit Dover Cats. Pero syempre may kaukulang sanction po yun dun po sa MTRCB kasi kailangan nilang aksyonan, pero sa tingin ko naman parang press offense, hindi pa ganun yan eh. Kaya nag-iingat po, medyo maingat po sila ngayon. Kaya naman yung kanilang production team po sa Sugod Bahay, mga kapatid, talagang very ingat na ingat, lahat po ng mga sinasabi ni Jose, mga finifilter po nila. Pero hindi halata. Kumbaga parang nag-iingat sila pero hindi halata na parang kailangan nilang maging aware, which is maganda naman. Kailangan talaga maging aware din po sila sa mga manonood, lalo na't hindi lahat hindi lahat talagang suportahan sila. Syempre may mga bashers po yan. Kaya nga po kinalampag ang MTRCB dahil doon, dahil parang feeling ng ilan parang hindi sila sinisita. This time wala pong kamakamag-anak ngayon kay MTRCB Lala Soto, kahit pa siya po ay daughter ni Tito Soto na siyang isa sa mga masasabi mong big star dito po sa EAT. Wala po silang pinalagpas. Kaya naman ngayong araw, grabe, sobrang saya manood ng EAT. Talagang masasabi mo talaga na sulit yung Saturday po natin nang makasama natin ang TBJ at ang ilan sa mga legit Dover Cats. At syempre, ngayon na naman yung isa sa pinaka talagang masasabi mong na hindi talaga natin malilimutan, dahil itong G sa Jedli ni Yorme, ewan ko kung anong oras nila ipapalabas, baka mamaya habang nagtatapos sila, dahil yun nga ayaw nila itapat dito dahil wala nga kasi nakukumpara tuloy itong si Yorme tsaka si Mayor, tapos pinagbibintangan pa nila na ginagaya daw ni Jose itong si Yorme. Jesus Maria Joseph, saan naman kaya sila saan naman kaya sila nakakuha ng ganong idea na ginagaya sila ni Jose? So medyo nakakatawa lang sa part na yon. And inamin din naman po ni Jose Manalo and ni Wally na pinatawag nga po sila, doon po sa MTRCB, at kasama po ni Wally itong si Jose. Habang sila ay nasa live, inamin po yan ni Jose na pinatawag nga po sila para po magbigay ng kanilang statement. Pero alam naman din po nila na talagang may pagkakamali sila. Inaccept naman nila at handa naman po si Wally na harapin yung sanction na pwedeng ibigay sa kanya. Katulad po sila Vice Ganda, yung kanilang case hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa. Tapos, wala pa rin naman pong ibinibigay na sanction kasi syempre may due process po yan. Kaya nga laging binabanggit ni Vice Ganda dun sa kanyang programa na may kaso pa raw po sila di umano sa MTRCB. So, ngayong araw ay talaga namang talagang very exciting ang lahat ng mga nangyayari. Mula umpisa hanggang dulo po ng EAT live ay aabangan mo, talagang hindi mo pagsasawaan na mapanood tong mga ganitong klase ng programa dito po sa TBJ. Ayan. So dahil dyan, magre-react po tayo sa ilan sa mga komento po ninyo sa ating pong last update. Sabi po ni Amid Soong, dapat parusahan din ang ginawa ng isang dinuraan niyang isang taga-gobyerno. Pagsasabi ng isang pagdura sa isa pa namang presidente ng Pilipinas. Ayun. So, yung mga ganong klase kasi I've said na parang kapag po kasi sa mga social media siya ginawa, maaaring hindi po yan sakop ng MTRCB. Sa pre-TV lang talaga siya. So, syempre, imbestigahan pa yan ng MTRCB. Sabi naman ni Greenets Love 2580, good job Wally sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad in public. Kahit anong mangyari, ang suporta at pagmamahal namin sa EAT ay hindi magbabago. Legit TBJ and 1434 for Dover Cats forever. True. Kasi talaga nakita natin yung kanyang kababaan, at yung kanyang regrets dun sa nagawa niya. Kaya naman talagang hindi na po siya kailangan pang magdahilan o mag-justify. Sabi naman po ni
Marcelio Lopez, I was watching from Hawaii and I'm regular of Sugod Bahay. Hindi ko naman napansin ang pagmumura ni Wally. Wala naman sigurong na-iskandalo dahil dito. I did not really hear any cursing from Wally. Wally was so energetic, sobrang hyper, at siguro nadala siya at nang hindi sinasadya. He apologized already. So that's it. Dapat patawarin na. Ano ba kayo? Yes. True. Totoo nga tayo. Pinatawad yung mga Dover Cats nung humingi siya ng tawad. Natuwa sa kanya at pinatawad. Pero meron kasi tayong process the MTRCB itself. So sila po yung nangangalaga sa kapakanan ng mga manonood. Sabi naman ni Kibidango, sa ginawang pagsasorry ni Wally, lalong bubuhos sa mga suporta ng legit Dover Cats at lalo ding darami ang views. Akala kalaban nila sa noontime show. Mabawasan ang views, di mga tulongges. Ang legit Dover Cats tao lang nagkakamali. Ang mahalaga, marunong kang mag-sorry. The best ka, Wally. Ayan. Salamat po mga legit Dover Cats sa inyo pong komento at feedback sa ating pong last update. Nag-comment lang kayo sa comment section. Malay nyo kayo nang mapili. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.